Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Attorney Chrissy, I think we have settled already yung issue ng jurisdiction. Although iba rin naman ang sinasabi ni former President Duterte doon sa kanyang podcast nung nakaraang linggo, is it fair to say that even if, let's say, jurisdiction is being challenged, merong lalabas na warrant? Ako, sa bahagi ng mga biktima, tiwala kami na may warrant of arrest na lalabas kay Duterte ngayong taon. Dahil consistent yan dun sa framework. Simulat sa poll, sino bang kinikilalang may kasalanan sa war on drugs? Duterte. At maski tanungin mo yung mga biktima, hindi yan maglalabas ng police report at titingnan sino ba ang pumatay sa kaanak ko. Hindi yun ang tinuturing na most responsible. Kung sino ang kumalabit ng gatilyo, maaring ay nautusan o kaya binigyan ng pabuya. At yung nag-utos o nagbigay ng pabuya, ang kinikilala nila na may kasalanan. Kaya sa ICC, where you file cases or charge those who bear the greatest responsibility for crimes against humanity, already established. There were crimes against humanity committed in the Philippines. Ang tanong po sa investigation, isa lang. Who is most responsible? Who bears the greatest responsibility? Sa bahagi ng victims, malinaw, day one, hindi mamamatay ng ganito ang karaming tao kung hindi naging presidente si Duterte. Siya ang nangako na may mamamatay at nung may namatay, no other choice but to say, he bears the greatest responsibility. Ang warrant of arrest po ay base sa impormasyon at ebidensya. Doon pagtutukoy na ng ICC na, ito, kahit pa investigation pa lang, ito, either two things kasi yan, pwedeng summons, parang, can we invite you? Or warrant of arrest. Pag warrant of arrest, palagay ko, hindi to madadaan sa invitation. Mukhang doon sa warrant of arrest ang tunguhin ng ICC. Kaya inaasahan namin sa loob ng nitong taon, at least may ma-file na dokumento na for the issuance of a warrant of arrest. Ang tanong, malamang hindi i-public or baka hindi i-public dahil walang responsibilidad ang ICC na i-disclose ito. In fact, confidential yung issuance ng warrant of arrest. Except under special circumstances. Ang nakita naming special circumstance, in-announce ng ICC ang issuance and application of a warrant of arrest doon sa mga tingin ko hindi mahuhuli. In-announce nila ito sa presidente ng Russia, in-announce nila ito sa presidente ng Israel at iba pang mga opisyales. Ito yung mga taong tipong hindi mo mahuhuli, i-announce mo na lang sa buong mundo na wanted itong mga ito. So lumalabas, ma'am, dun sa Kaya mga no president, news yung is presidente good ng news. Israel at saka nung Russia, meron na pong warrant. Yung presidente ng Israel, Hindi nag-apply pa lang. Inannounce sila, mag-a-apply kami. Ang aga. Oo. Yung sa Russia, meron na. In-issue na namin to. Ang system nun parang, yan wanted yung mga yan. Pinag-aaralan namin ang kaso ng mga yan. Matindi-tindi. So similar to Russia, for instance, meron ng warrant. The challenge now is the enforcement. Ano pananaw niyo, ma'am? Pagdating naman, pag sakasakaling lumabas dito yung warrant, whether it's publicized or it is confidential, how can you imagine this warrant being served? Meron na tayong template sa pagkahuli kay Alice Guo, kay Kibuloy, na best friend niya. Kung sakasakaling ang warrant ay ma-issue at gusto namin na ma-issue ito laban kay Presidente Duterte, depende sa ngayon, yung parang scenario A, nasa bahay siya. Sabi naman niya, I have nothing to hide. Nasa bahay siya, nasa ilalim ng kulambo niya, kukunin na lang siya ng PNP. He will have to be turned over because essentially, it's an international court. It's the ICC asking for his custody. He will have to be turned over to another national police or Interpol. May magbubuo yung team. Maraming ibang paraan pero ililipat siya ng international custody at dadalhin sa The Hague. Ang isa pang senaryo, ang senaryo B, hindi pa huhuli ng buhay. Sa kanyang 300 na registered firearms, sa kanyang 2,000 daw na private army, magkakaroon ng bakbakan. Pero naging indicator para sa amin ang nangyari kay Kibuloy.
na hindi uubra yun eh. Yung sabi nga ni Attorney Howie na parang practice run. Yes, kaya hindi uubra sa atin yung ratratan. Hindi naman to action movie. At maraming magrereklamo at maraming magagalit at magkakagulo talaga. Pero itong importante, to what extent? Ang nakikita ko, magiging talo si Duterte kapag naglabasan na ng armas. Dahil isa siyang pugante na rightfully hinuhuli ng gobyerno. Kaya kung papalag siya, dehado siya. And also, I think, militarily, dehado siya. Kasi PNP yan eh. Oh, nabanggit niyo mama, tsaka ni Attorney Howie kanina, na there has to be some kind of police participation. Paano kung walang orders doon sa police? Paano mangyayari po doon sa warrant na inisyu ng ICC? Sa akin, simulan muna natin, no? Bago Duterte, hindi naman si Duterte lang ang nakalista. So marami sila diyang nakalista. So merong mga low-ranking PNP, may mga dating government official, may mga present government official. So tingin ko, isipin mo lang ganito lang yan. Kung 10 silang nasa warrant, for example na lang, 100, may mahuli kang isa o dalawa, the issue of jurisdiction is already moot eh. Kasi nahuli mo na yung isa. Pare-pareho na lang kayo. So it's a matter of, yun na nga, meron bang enforcement? So if it is enforced to one, it should be enforced to all. Correct, sir. Pero given that it can be enforced to one, that enforcement will still require police participation. Tama po ba yun, sir? Tama. Kasi still, kailangan ng cooperation, put it this way, kailangan ng coordination with the local authorities. Kasi siyempre, it is an international body. It has no, kumbaga, the only basis or the only foothold they have here is coordinating with the local authorities. So yun ang proseso. Pero marami namang proseso yan. Nabanggit na nga Interpol, nabanggit na nga yung Committee of Nations, kasi kailangan, kumbaga, tayo rin naman kailangan natin ng tulong nila So pag nag-deny tayo, ibig mong sabihin, pag tayo naman nung humingi, i-deny din tayo. So it's a matter of quid pro quo din yan So sir, kasi yung PNP, hindi gagalaw kung walang basbas ng DILG. Ang DILG hindi gagalaw pag walang basbas ang Commander-in-Chief natin. Are you saying if walang blessings from our President Bongbong Marcos, lalabas merong foreign police na papasok sa ating bansa? Hindi ganon. Pero sabi ko nga, it's still coordinated with our local authorities. And sabi nga natin, parang dry run yung kay Quiboloy to me, that is the acid test already, if it can be done. No, I mean, the government can just say, it's not that we are enforcing anything, but we are just complying with our international obligations. No, it is not, pwede nilang sabihin nyo na, hinayaan lang namin sila, mag-coordinate sila with our police. Hindi na namin pinakailaman kung anong coordination ang ginawa nila. So pwede naman yun. I mean, that can be, tingin ko, ganun din yung sinabi. Remember, nung kay Quiboloy, sabi ni Presidente, it is a police matter. It is not something that I have anything to do. So, yun din naman ang sinabi. And I think I applaud General Torre for doing it peacefully and doing his job. I mean, nakuha niya si Quiboloy. Whatever happened, nagawa yan peacefully, walang dumanak na dugo. So, I think, yun nga, sabi ko, para yan, dry run. And hopefully, kung mangyari man ito, sabi ko nga, wala rin namang kumaga injury o harshness na mangyari. And sana it would end up into a peaceful manner. Sure. Isingit ko, baliktarin ko naman, isipin natin yung kay Alice Guo. Ganun ang mangyayari. Si Alice Guo hinuli ng hinuli ng Indonesian police, within hours tinurn over sa Philippine police. Ganon ang magiging role, yung role ng Indonesian police, yan ang magiging role ng Filipino police pagdating ng issuance ng warrant kay kung sino man sa Pilipinas. Tama, hindi lang against President Duterte ang warrant na lalabas man namang, at least 5 other officials are under consideration or are suspects. And this is official from the ICC. Morning po, Sharian Torres, ABS-CBN. Unahin ko lang po si Attorney Tracy.
Ma'am, kanina na-mention nyo na meron kayong hope na by the end of the year, hopefully magkaroon ng arrest warrant. Ano po yung pinangahawakan na basis po ninyo? Yung mismong pagbukas ng investigasyon ng ICC, nakapangalan na si Duterte. Kaya sa bahagi ng ICC, meron na siyang, kumbaga, suspect, simulat sa poll. Ang nakapangalan dun sa request na buksan ng investigation, dun sa pagsasara ng preliminary investigation ay 3. Duterte, De La Rosa, Albayalde. Kaya itong 3 to ang nanganganib na mauunahan ng warrant of arrest. Yung kay Duterte lang, kaya medyo kakaiba, ay dahil iba yung karakter niya political, political actor. Yung dalawa, implementor. Kaya sa pagitan sa kanilang 3, siya ang nag-isip, siya ang nag-utos. Kaya sa tinakbo ng 2 taon na halos yung formal investigation, tuloy-tuloy na tayo. Palagay namin, kompleto na, may hawak na yung dokumento. Kaya balikan ko yung kay Senator Trillanes. Kahit paanong maniniwala ka no? Naging guest namin siya, sinasabi niya within the year. Nung last May pa, sinasabi ni Senator Trillanes. Medyo sumasablay lang dun sa month. Pero naintindihan ko kasi maski kami, medyo, sabihin natin, nababagalan din dito sa ICC dahil iba ang paraan nila. Napakasinse, maingat. Kaya, buti nga, sabi namin, dapat ganito din sa Pilipinas. Bawat papel doon may number. Bawat victim may number. Paano ba ito? Pero ma'am, ang basic, ano po ba yung information na nakakarating sa inyo? Kasi para sabihin nyo na parating, may movement. Tuloy-tuloy ang investigation. That we can confirm. Wag na lang tayo doon sa mga detalye. Pero tuloy-tuloy ang investigation, nangangausap, nag-aayos. Ang sa amin, ang siguro parang cue is that we should be ready for trial. And trial can only begin if a suspect is already in custody. So yun yung una, hope yon, pero hindi siya baseless hope. Meron kaming pinagbabatayan dun sa pag-asang yon. Ang end of the year din kasi ay pagbabalik tanaw ng Office of the Prosecutor dun sa mga naging activities niya, magre-report yan. Kaya either at the end of the year, i-report niya, tuloy pa rin ang investigation, hindi pa kami tapos, or sarado na at tapos ng investigation. Alam niyo yun, yung mga naghahabol end of the year, ng accounting, ng budget, end of the year, magkakaharap-harap ulit sila. At doon palagi ko, posibleng magkaroon ng framework o ano pa bang kulang nyo. Kaya abang-abang siguro. Siguro, may kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.